Mukha siyang container house pero hindi naman. And this one cost 2 million pesos to build. Una, container van sana yung idea namin. Mas mabilis, ilalagay lang siya. Pero na-realize namin, mas walang masyadong magagawa sa container van. Ang The Deck House ay matatagpuan sa Barangay Salaban, Amadeo, Cavite. Few steps lang ito mula sa Crisanto M. de los Reyes Avenue at nasa 5 kilometro lang mula sa sentro ng Tagaytay. Good morning mga kompanyeros! Another episode na naman ng ating video series na Properties and Stories ang ibabahagi ko sa inyo. You've been picking fights with shadows twice your size. Napatigil na ako dito sa may Sky Ranch dahil isa to sa malapit na tourist spot na pwede nyo ring bisitahin kapag pumunta kayo doon. Tingnan nyo guys yung pinagmamalaking view ng Tagaytay. Now there's nowhere left to run. Even the stars aren't out tonight. When it's all been said and done, you can't help but wonder why. You gotta break a few good hearts along the way to find someone who makes you wanna stay. If you could do it all again, there's not a thing that you would change. You gotta break a few good hearts along the way. Nasa 5 to 6 kilometers lang yung layo ng The Deck House dun sa may Olivares, Tagaytay. Ang Airbnb property na ito ay pag-aari ng 3 high school friends and turn into business partners na si Dean Joshua Dizon, Engineer Marvin Santos at businessman na si Edward Cudal, mga tubong Manileño na kasalukuyang nasa construction business. Tara mga kompanyeros at alamin natin ang istorya ng The Deck House. Ako nga pala si Marvin Angelo Santos, isa sa owner ng The Deck House. 3 magkakaibigan kami out of from high school pa. Kasi nga tagal na rin namin nagsasabihan na ano ba, ganito na lang tayo, wala tayong negosyo, yung iba mag-start naman tayo para may maumpisahan. Nabuo yung idea kasi nga si Dean is more on Airbnb or resort construction sila. So yun, in-offer niya yun. May lote dito sa tabi ng coffee shop namin. Sakto to, tayo Airbnb. Buuin natin sa gantong budget. The following week, the next few days, nag-release na kami ng funds. Ang cost ng investment namin dito is roughly around 2 million. Bali, kasama na dyan lahat. With the interiors, jacuzzi. So roughly nasa ganun. Una, container van sana yung idea namin. Ilalagay lang siya, mas mabilis, ganon. Pero na-realize namin, mas walang masyadong magagawa sa container van. Ginawa na lang namin, nagtayo kami ng structure from steel lang. Gusto lang din naman namin mas mabilis din yung construction para mas mabilis din bumalik sa amin yung investment namin. Kaya The Deck House dahil dito sa deck na to. Kasi itong outdoor namin, puro paleta. Ang lot size naman namin dito sa Deck House, nasa 278 square meters. Then ang floor area namin, sama tong outdoor, 150. Okay guys, check muna natin yung loob. Ayan o. According sa owner guys, this place is ideal for 6 person or kaya rin naman yung i-accommodate ang hanggang 10 tops. Ang The Deck House ay kumpleto na rin sa mga gamit para sa comfortable stay. Meron silang indoor kitchen with basic cooking equipments like stove, microwave, kettle and rice cooker. Meron na ring silverware, dinnerware, glassware and coffee mug. At dito naman yung restroom. Meron silang hot shower. Syempre, Tagaytay weather dito.
Meron ditong body wash and shampoo. Ngayon, check naman natin taas. Sa taas naman ay meron silang 2 rooms. Meron ditong isang room. Meron siyang 2 double bed. Air conditioned. Dito naman guys, meron pa ring view nung backyard. At dito naman sa kabila, meron pang isang room. Meron na ditong isang double bed. At dito naman, kapag inopen yung curtain, makikita nyo yung road at yung isa pa nilang property. Ito naman yung isa sa pinaka-paborito ko dito. Ayan. Once inopen mo tong sliding glass door, andito na yung signature deck nila. Pwede rin kayo mag-basketball dahil meron silang half court. Dito naman sa parting back, meron din ditong smoker. Pwede kayo dyan mag-smoke or mag-grill. Pwede rin ba mag-grill? Yes, pwede mag-grill. And meron din ditong jacuzzi. Dito sa labas, meron pang isang extra bathroom. May heater pa rin. At may body wash and shampoo. Hindi nyo na kailangan magdala. Ang The Deck House pala, usually ginagamit siya for prenups and photoshoots, ganyan. And ginagawa rin siyang preparation area ng mga kakasal since malapit kami sa Tagaytay and ang parang naging patok na kasalan ngayon is yung Tagaytay area. Ako nga pala si Edward Cudal, isa sa owner ng The Deck House. Ang The Deck House, ang target talaga namin dito, supposedly, yung mga edad ranging 20 to 30s, no? Yung mga kaedad namin, parang, alam mo yun, get together lang kayo, hang out as friends, ganyan. Pero eventually, nung inopen namin to into public, lahat halos na-cater namin for small types of family, pwede na lang isama yung kids nila, ganyan. Tapos meron din mga medyo may edad na rin na nagbubook dito para lang magpahinga talaga. Ang mga tourist spots na malapit dito sa area namin is yung unang-una po promote namin yung Cafe Carolina. Pagmamayari rin yan ng partner namin na si Dean. Tapos around 15 minutes lang naman kami, 10 to 15 minutes going to Tagaytay. Malapit din tayo sa Kilbarn, Bear Museum. And ayun, along highway lang kami kaya madali nyo lang kami mapupuntahan. Sa mga guests pala nila ay meron kayong 10% discount sa Cafe Carolina. Meron silang wide variety of menu option from beverages, pastries, salad, pasta, or kahit mga Filipino dishes. Ito mga kompanyeros, kung medyo bitin kayo sa space dito at hanap nyo yung medyo malaking space na kakasya ang buong pamilya, no problem dahil open na rin ang kanilang pila. Ang exclusive villa na ito ay isa rin sa kanilang bagong rental property. Mas malaki ang space dito at kayang-kayang mag-accommodate ng up to 20 packs. Ito mga kompanyeros yung isa sa mga unique features nitong Gardens by the Deck House. Dahil once the sun is down, pwede kayo mag-movie marathon habang nagsiswimming. Kumpleto at napakaganda ng pagkakadesign ng villa na ito. Para bang ibinigay na ang lahat ng kailangan nyo para sa isang unforgettable stay. Napaka-eye-pleasing rin ang interior dahil sa aesthetic design nito. Kahit sang sulok, mapapapicture ka talaga. Lahat ng rooms dito sa loob ng villa is fully air-conditioned. Share ko lang pala guys, no, yung background story na itong Gardens by the Deck House. Dati siyang spa, tapos madilim yung setting niya. And ayun, hindi rin namin inakalang pwede pala tong i-turn into an Airbnb. So yun, pinaliwanag namin, nilagyan namin ng mga kung ano-anong amenities. And yun, mas effective pala siya as an Airbnb. Ang ideal type of groups namin talaga dito, no, is for family. Since meron na kaming isang smaller Airbnb na The Deck House nga, dito for family kasi hanggang 15 to 20 packs naman siya. Sa rate nilang 12,000 pesos during weekdays and 15,000 pesos naman kapag weekend ay magkakaroon na kayo ng unique and quality time with your family. The investment na tong Gardens by the Deck House, yung aming construction ay umabot ng around 3.6, 3.5 M. Then itong land development, yung dito, yung gardens namin lahat
Pool, 1.5 million. Well, proud kami, no, na ang feedbacks namin ay very good. Lahat sila ay sinasabi, sobrang sulit yung 6,000 to 7,500 na binayad nila. And ayun, na-amaze sila since parang nasa Tagaytay ka nga, vacation house. Sa may mga pet naman, yes, pwede nyong dalhin dito ang inyong mga alaga dahil inaalaw nila dito. Para makapunta kayo ng The Deck House via commute, pwede kayong sumakay ng bus galing sa Loton or sa PITX. Sakay lang kayo ng Kirsten bus. Meron doon around 160 plus yung pamasahe. Straight na doon sa Cafe Carolina, which is beside The Deck House. Ang ma-advise ko sa mga viewers natin dyan, kasing edad natin, medyo bata pa tayo, mag-start tayo habang pwede pa tayong sumugal kasi pag tumanda tayo, hindi na tayo pwedeng magkamali.